Alamin na natin ang latest mula sa Malacanang, RS number 14. Let Narciso, please come in. Miss Let, paano babantayan yan? Aminado lakay ang Malacanang na hindi naiiwasang magkaroon ng epekto sa mga produkto ang pagtaas ng delivery cost. Pahayag ito ng palasyo sa pangambang magkaroon ng domino effect ang ipinatupad na increase sa toll fees sa NLEX. Pero pagtiyak ni Palace Press Officer at PCO Undersecretary Claire Castro, babantayan nila ito sa pamamagitan ng Department of Trade and Industry. Ayon kay Castro, sakaling magkaroon nga ng pagtaas sa presyo ng ilang bilihin, pag-aaralan itong mabuti at sisikaping hindi masyadong mabigat sa taong bayan. Kaugnay naman sa sentimiento ng mga truck owners and organizations, aalamin anya ng palasyo kung may basihan ito para maiparating sa Pangulo at sa kaukulang mga ahensya para magawa ng nararapat na aksyon o solusyon. Narito si Yusek Castro. Katulad po ng ginagawa natin, pati po ng DTI, at i-check po natin yung presyo at kung magtataas man po ay dapat lamang reasonable. Pero pag-aaralan pa po yan at para po hindi masyadong makabigat sa taong bayan kung meron man magkakaroon po ng increase. Samantala ngayong araw lakay dahil Tuesday, magkakaroon ng sectoral meeting na pangungunahan ni Pangulong Marcos sa Malacanang. Lakay? Yan, so maghapon yan, Miss Let, anong sektor? Ha? Ang sektor ba ng ano? Oo, wala pang binabanggit lakay kung anong sector. Kadalasan kasi pagkatapos na ng meeting o during ng meeting namin nalalaman kung sino yung mga dumarating na opisyal. Kagaya nung nakaraang linggo, ang committee ay DNR. Mm-hmm. Ay, isa pang tanong dyan, Miss Let, kailan ang punta ng Pangulo Marcos sa Washington? Kailan sila mag-uusap ni President Donald Trump? Wala pa lakay. May nabanggit dati na March, pero March na wala pa namang abiso ang palasyo. Kadalasan alam ko sa DFA lakay ang nag-a-announce. DFA. Ang presidente kung saang bansa. Ayan, kailangan paghandaan na ang alam mo naman ng Trump may topak yan. Oo nga lakay. Isama si Manny Pacquiao para may kasama sa boxing pagka binoxing siya. Huwag naman sanang ganun. Unpredictable itong si Donald Trump Ayan. Akala mo kaibigan yung pala, tinatraidor ka. Anyway, kanya-kanyang style yan. Ayan. Kaya lang dapat ingat tayo. Ha? Ayan. Baka mamaya bawiin na yung mga typhoon missile sa mga EDCA sites. Oo. At saka baka masumbatan tayo sa mga tulong na ibinigay sa atin ni Biden. Tulong nila. Ayan. Sana'y huwag naman magaya ang Pangulong Marcos kay Zelensky. Ha? Kung sakaling sila ay magkaroon ng pulong, may imbitasyon sa kanya sa White House. Di siya na imbitan natin dito sa Pilipinas. Siya na lang bumisita dito. Sa bagay, nagpunta na siya rito si Donald Trump. Naalala ko dito lang sa tabi ng PICC, di ba? Oo. Sa PICC pa, sa tabi natin. Ha? Ayan, hinarangan pa yung Soto Street nun Oo, baka nga mas magandang siya na lang ang imbitahan natin dito. Ayan, oo. Para hindi na bibiyahe yung presidente. Okay, maraming salamat, Ms. Let, mula sa Malacanang. Nangyayaring Zelensky. Good morning, balik sa Ilacay. Maraming salamat, Let Narciso mula sa Malacanang.